Hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise God, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. At muli po, nandito tayo sa ating midweek service. Oh, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? At purihin natin ang ating Diyos na buhay na talagang I'm so grateful kasi po muli at muli ang usap ang Diyos sa akin. At gusto niya po ipahayag sa inyo ang kanyang layunin. At gusto ko po ring i-share sa inyo na talagang God is alive. Buhay ang ating Diyos. At talaga pong itong another opportunity na binigay niya na naman po sa akin para makapag-share ng kanyang word, O Lord God. At nagpapasalamat po ako sa ating Diyos na buhay na mulit-muli ginagamit niya ako para sa ating magbigay ng kanyang mensahe. Ipahatid ang kanyang mensahe. Amen and amen. Ipahatid. Well, anyway, gusto po ng Diyos na ibahagi. Gusto po ng Diyos na malaman po natin lahat ang kanyang mensahe. Ang mensahe pong ito is ibinigay niya last, not yesterday, the other day po. The other day, it's morning na nagpe-pray po ako. Meron po ako talaga nilaan para dito sa ating midweek service na sinabi ko na po kay Pastora LB na itong message na ito. Pero binago po ni Lord. At as a servant, as a child of God, sunod po ako kay Lord. At binigyan niya po ako ng hints na binigay niya ang title, ibinigay niya ang word, at ito po. Natapos ng sandali. Basta kasama natin ang Holy Spirit, talagang madali pong matapos. Talagang dire-diretso po ang pagsulat ko. At tapos, sige, isabihin mo na. Parang ganun po ang situation. But anyway, welcome ko po ang mga hindi pa po nakaka-attend dito sa ating midweek service. At yung mga baguhan po, welcome ko po kayong lahat. Other countries, all over the world po tayo. Amen, amen. Lalago po tayo dahil ang gusto po ni Lord sa atin is makasama niya tayong lahat. Walang matitira, lahat po. Well, kung ready na po kayo, let us pray. And magpasalamat po tayo. Hallelujah. Let's invite Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Samahan mo po kami, Holy Spirit, sa gabing ito. Lord, we welcome you to Lord God, na ikaw po ang manguna dito sa aming midweek service, O Lord God, na ang mensahe mo po ay lumaganap, O Lord God. Ang mensahe mo pong ito ay matutunan namin, maisapamuhay at masunod namin ang iyong kahilingan, Father God. Lord, thank you po so much, O Lord God. Muli ginamit mo po ako. I humble myself to you, Father God. Cleansing me first, O Lord God. My heart, my mind, and my soul, O Lord God. At lahat din po ng mga nakikinig, nanonood sa mga oras na ito na umaten, O Lord God. Cleansing all of us, O Lord God. Give us a heart of willingness, O Lord God. Listen, to study, to learn, Father God. And thank you so much, Holy Spirit. Alam ko na naririto ka para kami samahan. Lord, gamitin mo lang po ang bibig ko, O Lord God. Pero ikaw po ang mangusap. Ikaw po ang magsalita sa kanila, O Lord God. Ikaw po ang aming kasama sa gabing ito. Muli, O Lord God, itinataas ko po ang mensahe mo para sa aming lahat. In Jesus' name I pray. Oh, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. You know what, mga kapatiran, brothers and sisters, I'm so excited. Excited po ako. Kahit talagang natutuwa po ako dahil sa short time lang po na natapos ito. Minsan po, pag nagsusulat ako, may binibigay ng mga message si Lord. Pero this time po, itong message na ito is talagang hallelujah. Tingin po natin ang ating Diyos ng buhay. Napaka-short po na natapos agad. Ako nga po, sa sarili ko, hindi ako makapaniwala. Pero God is good all the time. All the time, God is good. Amen and amen. Okay po, let's us open na po. Excited akong i-open na ang ating mga Bible. Sa art po, sa gawa. At 1.
verse 8 po tayo. Basahin ko po muna sa English at ito pong English na ito, dalawang beses po kasi merong isa na ito ang sinasabi, meron pong isa na ito rin ang sinasabi. May pagkakaiba po ng konti. Pero basahin po natin pareho. Pero alam ko po sa mga Bible nyo, isang yung isa po siguro is meron kayo. Itong isa is parang iba. But anyway, sa English po, you will receive power when the Holy Spirit come upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere. Yun po ang nawala. Everywhere to the end of the earth. Amen and amen. Sa other basis po, pareho po yung you will be my witnesses, but in Jerusalem, in all Judea, and Samaria. At yung pong last is the same na to the end of the earth. Amen po, amen. So sa Tagalog po, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng mundo. Amen and amen. Oh Lord Jesus, hallelujah. Lord, napakabait mo po. Talagang excited po ako, Lord, na ibigay itong message mo, Lord. Thank you so much sa pagkakabasa po ng iyong mensahe, O Lord God. Ng iyong word na amin tutunghayan sa gabing ito. Give us a spiritual hearing, Lord, sa pakikinig, pagnanamnam, being concentrate kami sa iyong salita, O Lord God. Thank you so much, Father God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ngayon po, ang title ko po dito sa ating message na binaba ni Lord sa akin, na pati ang title ibinigay niya po sa akin, is God Ministry. Wow. God Ministry daw po. And according po sa binasa natin, mayroong pong dalawang word na ating tutunghayan at pag-aaralan. At yun po ang pinaka-main point na hints ko po dito sa ating nabasa. Una po, ang sabi bibigyan o bibigyan tayo o ibibigay sa atin. Yan po. Okay, ready? Mag-take note po kayo. God will give us, bibigyan po yung una, no? God will give us a power. Sabi po, bibigyan tayo ng kalakasan through the Holy Spirit po to share Him to others. Wow, hallelujah. I-share daw po natin si Jesus, ang ating Diyos, na buhay sa iba. Amen and amen. He give us a power. Power na naman po ito. To be a witness. Maging saksi sa lahat. To be a witness to all. Na magpatotoo about God. Na kailangan po magpatotoo tayo about God, about Jesus. Hallelujah. God give us the ability to preach boldly about our own faith. Ang sabi po is binigyan tayo ng kapangyarihan through the Holy Spirit. Binigay ni Lord ang Holy Spirit sa atin, ni Jesus, na makakasama natin sa pagpapatotoo o pag-spread ng word ni Lord. Ano po? Marami pong kapangyarihan o power ang binigay sa atin ng ating Diyos. Sa Bible po, sa mga nababasa po natin, maraming power. Marami po kapangyarihan. Pero ang unang-unang gusto ko pong marinig, maipabatid sa inyo. Kapangyarihan. Unang-una po is yung may power tayo na anak tayo ng Diyos. Ano po?
Yun po na ano, na ang power natin is, yung unang-una na maging anak tayo ng Diyos is a big na pong ano talaga, difference po. Pangalawa po, makapagpalayas po tayo ng mga masasamang espiritu, makapag-lay hands po tayo at makapag-share, makapag-pray po sa iba. Binigyan po tayo ng ability na 'yan, binigyan po tayo ng power ni Lord para gamitin natin, ano po? Amen po ba? But ang tanong ko po, kumunot na naman ang noo ko. Ang tanong ko po, 'no, are you willing? Willing po ba tayo? Hmm, willing po ba tayong mag-participate sa ministry ni Lord, sa God ministry? Willing po ba tayong sumunod o willing po ba tayong makinig lang o gumawa, mag-go? Yun po ang ano, ang tanong ko po yun. Marami po sa atin, 'no, marami na marami po sa atin na may takot being called sa kanyang pagkakatawag, may takot po, merong pag-aalala, ano po. Na para sa ministry ng Diyos, ang pag-aalala niya, may takot po siya na baka na ang sinasabi po ng iba, "Naku, mahirap yata po 'yan, eh, parang hindi ko kaya." Ano po, wala po akong lakas ng loob na magsalita sa iba. Na kagaya ng ibang sister natin na magaling silang mag-pray, magaling silang magganito, magaling sila sa lahat, kaya nila. Ako po hindi, eh. Huwag po natin sasabihin 'yun. Kasi kung ano po yung sinasabi ng dila natin, isip natin, nasa puso natin, eh, baka magkatotoo. Ang gusto ni Lord, 'pag tayo po yung nag-join sa kanyang ministry, hallelujah, is a willingness. Kahit po hindi natin alam kung ano ang nasa dulo, 'pag tayo po ay sumunod, pero ang nasa dulo po si Lord naghihintay sa atin. Ililinya po tayo sa ating bawat hakbang. Ibibigay niya po sa atin ang bawat salita na kailangan natin na i-share o i-preach ang kanyang salita, ang kanyang mission. Amen po. Amen and amen. In this case po, 'no, sa ating pagdi-distribute ng salita ng Diyos o pagsunod o pag-ayon sa salita ng Diyos na susunod po tayo na mag-share tayo ng word niya, kung anong ginawa sa atin ni Lord, yung mga pag-change ng buhay natin, eh, yun po ang makakapagligtas sa ating mga kapatiran na hindi pa po alam o nakakakilala kay Lord. Sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, sa ating action, yun po ang magiging, sandata natin sa paghayo po. At, one more things po, ano po, in this case po, puwede tayong maging marites, 'di po ba? Yung ibang tao nagmamarites sa buhay na may buhay, 'no? Tayo po, okey tayo magmarites na ipakilala natin si Jesus sa iba at makasunod tayo sa Diyos, sa kanyang ministry, at masabi natin sa lahat, sa buong mundo, maging witness tayo na ang Diyos natin ay buhay, na siya lang ang kailangan nating lahat. Amen and amen. Amen po ba? Sarap ano? Talaga pong ang ministry ni Lord is yung ang ating patotoo, ang ating mga testimony ang siyang makakapag-save sa ibang tao na hindi pa po nakakakilala kay Jesus. Amen po? Amen. Magagamit po natin, lahat po yun ang pagiging marites natin. Yung mga gift na binigay sa atin ng ating Diyos na buhay is para mag-share ng kanyang word. Amen. Ang sabi nga po sa Bible, 2 Peter 1
Verse 3. His divine power has given us everything we need for life. Oh, amen. And godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Hallelujah. Amen. Amen. Hindi naman po tayo mag-go-go-go-go lang po ng walang sandata. Ang sandatang sinasabi po ay ang salita ng Diyos, ang word ni Lord. Amen po. Yun po. Hindi po tayo pwedeng just, sige, punta ako. Hindi eh. Kailangan may hawak tayo. Kailangan alam natin na si Jesus ang kasama natin, na hindi tayo nag-iisa. Tatlo po yung kasama natin, kaya hindi po tayo dapat matakot. Dahil si Father God, si Jesus, at ang Holy Spirit. Meron pa pong naka-around sa atin, ang mga angel ni Lord. Amen. Di po ba? Ang dami nating kasama, hindi tayo nag-iisa. Lakas loob kailangan natin dahil tayo hindi nag-iisa. Ang sabi nga po sa what's you call this? Sa Philippians. Buksan po natin din sa Philippians po. Philippians 4:19. And my God will meet all your needs. Oh, ibibigay naman po lahat ni Lord ang ating mga pangangailangan eh. According to His glorious riches in Christ. Amen. Amen po. God wants us to use you in His ministry. Alam niyo po, nung sinusulat ko po ito, feel ko yung gustong-gusto ni Lord na mangyari sa ating lahat. Feel ko po yung sabi mo sa lahat ng tao, na ako lang ang kailangan nila, na ako lang ang Diyos na buhay na kailangan nila. Amen po? Amen. Teaching us to trust in His wisdom. Tinuturuan tayo ng Lord na mag-trust sa Kanya. And I'm encouraging you now to go and sow. Ini-encourage ko po kayong lahat. Mag-go, wag mag-doubt. Just go on. Sayang naman po yung mga pinag-aaralan natin. Morning, evening, midweek. Tatlo po yan. Araw at gabi. Meron pa pong special ng midweek, ng Wednesday. So, ano po ikatatakot natin? Kailangan po natin talagang mag-go at mag-sow. Magtanim ng salita ng Diyos at ang Diyos ang magdidilig po sa kanila. Sabi niya po yan. Now, ang second po, magiging saksi. We are the witness. Magiging witnesses po tayo. Means we are the eyes witnesses to Jesus. Our testimony, kasi sabi ko lang po yan, ang testimony natin, our testimony, ang makakapag-convince po, sabi ko, sa mga tao, may hikayat po natin sila. No, hindi po tayo mahihirapan na hikayatin sila. Ma-share ang word ni Lord sa kanila. Ang love ni Jesus sa kanila, to others. Let them know. Ipaalam po natin how God loves them. Ang pagmamahal ni Jesus sa ating lahat. Ang Diyos sa atin, sa kanila. Kanila po, no? Let them know how God loves them. God wanted us, ang gusto ni Lord na ma-reach natin. Ma-reach ang other too as well. Kasi po, gagamitin niya tayo para maging instrumento for His kingdom. Hallelujah. Let us show God's love to others. Pakita po natin sa iba. At tulungan po natin sila na magkaroon din po ng good relationship sa ating Diyos. Let be a good witnesses of God ministry. Hallelujah. Amen. Amen po. Woo! Ang sabi po sa Bible, sa Ephesians po tayo. Ephesians 2 verse 10. For we are God's workmanship, created in Christ to do good work, which God's prepared in advance for us. And by allowing ourselves to follow God ministry,
to us, and He will protect you. Sabi ko nga po, palagi tayong poprotektahan ni Lord. Hindi po niya tayo pababayaan. Amen po, amen. Malapit na po tayong tapos. Ayokong tapusin, pero kailangan pong tapusin para kayo'y makapagbigay ng inyong opinion. No po? Conclusion na po tayo. Sige. Medyo mahaba-haba ng konti ang ating conclusion. Ang conclusion po natin, ito pong conclusion na to, is sinulat ko lang po kanina. Kasi sabi ko, Lord, ibahin ko po yung, i-recording ko po uli kasi napakadilim po ng pagkaka-record at mahina po. Hindi ko alam kung malakas na po ang boss ko rito, parang sumisigaw na po. Pero hindi po ako nagkalit. I love you all. Po. Ang sabi ni Lord sa akin kanina, habang nagpe-pray ako, nakatayo ako, nakatingin ako sa labas. Lord, anong magandang conclusion na ibigay mo po? Ang sabi niya po, God ministry is for all of us. God wants us to be with Him. Hallelujah. In His kingdom. God ministry is to save all of us. Lahat tayo. To His presence, be connected. Maging connection po tayo sa Diyos. Gusto ng Diyos, lahat po tayo maligtas. Walang may iwan. Yan po ang gusto ng Diyos. Yan po ang God ministry na gusto niya na maging all of us, maging unity, magkaisa sa paniniwala na ang ating Diyos ay buhay. Yun po ang ibinigay niya sa akin this morning na po. Anong conclusion? And God's ministry want us to join Him. God want us to join His ministry. No? To make, He want us to go and makes a disciple. No po? Di pa po sabi sa, I think that was Matthew 28:8. No po? 28:8 nga po ba yun? Na go to all over the world. No? Isusulat ko na lang po mamaya. Ito-text ko po sa inyo. And God chose us. Chinoise tayo ni Lord. We are a chosen people. Sa dami ng tao dito sa mundo. Ako nga po minsan nagtataka bakit ako napili ng Diyos eh. Dahil talagang marami po akong nagawang kasalanan sa Kanya. But He loves me. He loves us. Hindi po dumating si Jesus dito na ang kukunin is yung mga malilinis na daw po. Tayo po ang kinuha niya. Pinili niya tayo. Tayong lahat. Na? At inanoint niya po tayo. Inanoint niya tayo. To be with Him in His ministry. God's promises us that we are not alone to do His ministry. See? Nag-promise po si Lord na hindi niya tayo basta iiwanan. Never leave us, nor forsake us sa kanyang ministry. Let us participate in God ministry po. Mag-participation po tayo. Tayo po'y magpalaganap ng salita ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Pray po tayo, pasalamat po tayo kay Lord. Lord, maraming salamat, Father God. Muli sa gabing ito, O Lord God. Tapos namin, O Lord God, ang mensahe mo na pag munay namin, O Lord God. Lord, marami pong salamat for being with us sa gabing ito. Salamat po ako, Lord God, na meron pong natanim o may natutunan o may nag-hint sa kanilang mga puso, sa kanilang isipan kung paano before and now. Lord, gamitin mo po ang bawat isa, O Lord God, na magbigay na kanya-kanyang opinion. Hindi lang po nila napakinggan, kundi magbigay po sila ng kanyang opinion. Mag-share po sila ng kanilang mga naranasan sa piling mo, ang pagmamahal mo sa kanila, O Lord God. Thank you po so much ulit, Father God. Thank you sa gabing ito.
Hallelujah, Lord. Holy Spirit, thank you. Thank you, thank you, thank you. Wala po ako masabi, Lord, kung hindi maraming salamat. Ginagamit mo po kami lahat. Thank you po sa gabing ito. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Let's bring God's love to the world. Hallelujah. Amen. Magandang gabi po muli sa inyo and thank you po so much. God bless us. Amen. Over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy